Good evening po sa lahat. Let us pray. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessing and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Jesus meets all our needs. Jesus meets all our needs. 1. Jesus meets all our needs as we seek his kingdom. So do not start worrying. Where will my food come from? Or my drink? Or my clothes? These are the things the pagans are always concerned about. Your Father in heaven knows that you need all these things. Instead, be concerned about everything else with the kingdom of God and with what he requires of you. And he will provide you with all these other things. Matthew 6, verse 31 to 33. Number 2, when we are afraid, Jesus assures us that nothing happens without our Father's knowledge. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of God, who can destroy both body and soul in hell. For only a penny you can buy 2 sparrows, yet not one sparrow falls to the ground without your Father's consent. As for you, even the hairs of your head have all been counted. So do not be afraid. You are worth much more than many sparrows. Matthew 10, verse 28 to 31. Number 3, when we are sick or suffering or hurting, Jesus always with us to offer us his healing and strength. He himself took our sickness and carried away our diseases. Matthew 8, verse 17. Number 4, when we are weighed down by sin and guilt, Jesus freely forgives us as we turn to him with repentant hearts. In that town was a woman who lived a sinful life. She heard that Jesus was eating in the Pharisee's house. So she brought an alabaster jar full of perfume and stood behind Jesus by his feet, carrying and wetting his feet with her tears. I tell you, then, the great love she has shown proves that her many sins have been forgiven. Your sins are forgiven. Your faith has saved you. Go in peace. Luke 7, verse 37 to 38, 47 to 48, and 50. Number 5, Jesus clothed us with his own righteousness as pure as he himself. Christ was without sin, but for our sake, God made him share our sin in order that in union with him, we might share the righteousness of God. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Number 6, Jesus, our intimate companion, the lover of our soul, to draw us to heaven. The bridegroom is the one to whom the bride belongs. John 3, verse 29. 7.
Jesus make us participate in the Trinitarian life of God. In this way, He has given us the very great and precious gifts He promised, so that by means of many gifts, you may come to share the divine nature. 2 Peter chapter 1, verse 4. Number 8, Jesus will make us experience a transformation from one degree of glory to another in our life. All of us then reflect the glory of the Lord with uncovered faces, and the same glory coming from the Lord, who is the Spirit, transform us into His likeness and an ever greater degree of glory. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. God bless. That's all. Thank you po. So, si Bishop Joe po ang magta-translate ng mga ating topic for today. Thank you po, Bishop Joe. Bishop Joe, naka-mute po kayo. Okay. Okay. Sige po, no? God bless po sa inyong lahat, ha. Yung una, yung parang ang isinare ko lang po sa inyo, habang patapos na po yung taon na to, Jesus is our everything. No, yung 8 points po, yung mga physical needs natin, yung ating emotional needs kapag natatakot tayo, kapag tayo ay may sakit, nagka-suffer tayo, nasaktan, kung tayo may sin o may guilt, kung pakiramdam natin hindi tayo banal, si Lord naman ang banal, at kailangan natin ng may malapit na ugnayan, no? Close relationship, no? Siya yung intimate companion natin. Tapos yung promise niya, we share in the life of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tapos binabago niya tayo from one degree to another degree, no? Higher ng higher. Kaya ito po yung mangyayari sa atin in our relationship with Jesus, no? Jesus is everything, no? Kagabi nagkaroon po kami ng reunion class namin, class 1974 nung high school seminarians kami. Mga 10 lang kami, mga 10. Yung mga iba hindi makarating dahil may mga sakit na. Oo. Ganun pa man din, patuloy pa rin kami nagse-celebrate. At yung isa, siguro at the end, o baka this month, magkaroon siya ng bypass operation, no? May mga may mga sakit na, may edad na, ganun pa man din yung pananampalataya kay Jesus hindi nawawala, no? Kaya nagdasal kami para sa isa't isa at nagplano na next year sa November 2024, 50 years anniversary namin bilang high school seminarian, no? Oo, sa November. O sana makarating pa, no? Mga iba nagse-celebrate na kagabi. Sabi, bakit? Baka di natin abutin, no? Next year. Oo. Pero dahil nga kay Jesus ba? No, si Jesus, no? He is everything. Oo. Ayun lang po yung ating mga sinishare, yung mga lahat po kayo nag-share. Yung mga sinare ni Ate Emily, no? Yung mga God's promises, we are the handiwork of God. Yung mga betrayal na isinare ni Sister Jessica, si Sister G, yung experience niya, no? Your will be done sa Matthew 6. Si Brother Aldrin, no? Tungkol sa faith, sa prayers, sa yung unang sinare niya, yung ask and it shall be given, no? Yung sharing ni Sister Karina, yung tungkol naman sa plano ni God sa atin, no? Lahat po yung maganda, pangako na lahat yun, no? Si Ate Levi, no? Yung sinare niya sa atin, yung Word of God, no? Tapos yung mga taga San Martin de Porres Church,
no? Sila Sister Yoli sa Matthew 25. Marami nag-share. Pero lahat po yan nakasentro kay Jesus. No, ayun po yung gusto nating bigyan diin habang patapos na po 'tong taon na ito, na Jesus is our everything. No, kasi pag hindi Jesus is our everything, may kulang sa ating buhay lalo kung may mga naranasan tayong negative, lalong-lalo na kapag tayo ay nakakaedad na, no? Kaya yung ano, dahil Jesus is everything, Advent, we prepare, no, ourselves, no? Confession, mass, adoration sa Blessed Sacrament, pray the Rosary, Divine Mercy Chaplet, at yung mga ibang devotions natin. Ayun lang po yun, no? Yung parang iniiwan sa atin ni Lord for tonight's Bible sharing, is Jesus my everything? No, is Jesus my everything? Alam ko naman si Jesus is our everything eh. Yun lang kailangan na renewal. No? Kailangan na renewal dahil nga sa mga karanasan natin sa buhay, minsan si Jesus hindi naging everything, no? Dahil sa mga karanasan natin, no? Pero basically alam ko, for all of us, Jesus is already everything to us. Kailangan lang ng renewal, no? Kailangan ng renewal. At ang maganda renewal during this Advent, tsaka sa mga parishes, meron silang mga recollection. After the Mass, usually mga evening Mass nila eh. After ng 7 o'clock Mass nila, nagkakaroon sila ng recollection mga 1 hour. Tapos may confession, adoration of the Blessed Sacrament, tapos silence lang. Eh, pwede ba tayong gawin yan sa bahay? No? O sa, makapag-isip-isip, no? Tanong lang, is Jesus already my everything? Eh, sagot naman, yes. Yun dahil sa hirapan ng buhay minsan, hindi siya nagiging everything. Siguro hanggang doon po muna yung sharing ko. Kung may mga tanong po kayo, kasi kinover po natin yung yung all of life belongs to Jesus, no? Kaya since all of life belongs to Jesus, Jesus becomes now our everything, no? Ganon. Ganon. Kaya yun, maganda kagabi yung mga sharing namin. Halos lahat retired na. Mga classmates ko, halos lahat retired na. Oh. Kaya yun ang tanong, is Jesus already my everything? Yun lang. Oh. Sige. Kung may mga questions po kayo, pwede po natin buksan to, tong portion na to para kahit ano pong questions na hindi pa tinatalakay sa question and answer forum, no? Pwede po kayong tanong. Oh. Yan po. Sino pong may gustong magtanong? Ako, Bishop, bali okay lang ba? Opo, opo. Apo. Yung tinggal po dito kay Santa Claus, sa sinare niyo po. Opo. Opo. So balik ngayon po yung feast day niya. Today is Opo, December. ngayon po. Oh. Okay Ngayon po. po. Alam niyo po sa seminaryo namin, yung may isang pari kami, pag feast day ni Saint Nicholas, yan eh, binibigyan kami ng $5 para Wow. mag-celebrate kami. Yung generosity ni Saint Nicholas. Pero ang tunay na Saint Nicholas talaga, po talaga yung bishop yan, no? Bishop yan. Mm. May isang sinapok niya yun eh, si Arius. Si Arius kasi, bishop din yan, pare na pinipreach niya na si Jesus hindi God. Kaya sa galit niya, sinapok niya. Of course, kinulong siya, tinanggal siya sa pagiging bishop niya. Pero pagkagising niya sa umaga, nakabisyo siyang bishop, binisa siya ni Lord. Kaya pinalaya siya at ginawa ulit siyang bishop. Yung Santa Claus po, na alam natin may balbas, may mga nasa North Pole, kagagawan po yan ng mga protestante para Okay. ilaban sa ating feast day na Saint Nicholas. Mm-mm. Oo, so yung mga yung Christmas natin, yung mga yung Santa Claus, no? Natin, bata ako, no? Nagkasabit pa kami ng mga medyas eh para lagyan ng mga ng papa ko, no? Pero yung yung Santa Claus, po yan, kagagawan po yan ng
ng Protestante para i-ano nila sa ating Saint Nicholas. Ngayon, maganda naman ang values nung pinopromote nilang Santa Claus dahil you become generous, you become happy, you become good sa mga bata. Kaya naging custom sa first world sa Europe, no, especially Europe at United States, no. Ganon. Yun lang, minsan nawala yung focus kay Christ. Naka-focus kay Santa Claus. Naka-focus kay Santa Claus, no? Kasi Santa Claus, nakabihis na maayos, no? Si Jesus, naka-focus kay Jesus, yung kanyang birth. Alam naman natin, yung birth niya, maganda yung, niya, salvation natin, no? Kasi ang background kasi lagi ng Christmas, yung Easter, magka-suffer si Jesus. Kasi life niya yun, no? Pinanganak siya to save us, no? Kaya siya, nasa rescue mission siya. Kaya may tanong sa akin, Father, i-celebrate natin yung mga Santa Claus, di matotoo yan. Sabi ko siguro maganda naman sa mga bata basta maka-focus lang sa focus lang kay Jesus kasi naging tradition ng mga yan ng mga first world, mga naging protestante, tsaka 'di ba sa mga malls, 'di ba? Puro Santa Claus yan oo. Although di naman totoo 'yun, pero sa mga bata sabi ko parang joy nila yan. Dagdagan niyo na lang na dapat naka-focus tayo sa Christmas kay Jesus. O wag kay Santa Claus, no? Kasi yun kasi pati sa China, 'di ba sa China dininiwalang Diyos yun. Pero ang laki ng Santa Claus dun kasi malaki negosyo pag Christmas sa China. Ang dami nabebenta diyan Kaya yung mga feast day na mga ganyan, nagiging commercialized yung Christmas. Kaya mga iba, alam mo sa findings, marami nadidepress kapag Pasko. Sa findings. Kasi wala kang maibigay na gifts. O wala kang masarap na handa. Kasi naka-emphasize yung Santa Claus, yung merriment, no? Na once a year lang naman to, di ba? Kumakanta pa si Michael Jackson, no? People make a list. Kaya nakikreate to ng stress. Kung sino yung bibigyan mo, yung mga ninong, mga inaanak mo, bigyan mo, dami niyan, pasensya na, inaanak wala tayong pera ngayon, sininong, pagpasensya mo na to, Kaya yan naka-focus dapat kay Jesus, naka-focus lang. So okay na naman yun, mga bata, ma-enjoy nila yung pero sabihin nyo, naka-focus kay Jesus. Kasi yan, kwento lang yan yung Santa Claus. Hindi naman talaga totoo yan kwento lang yan para maganda yung ating. Parang cartoons. Hindi naman totoo yan. Parang si Tom and Jerry o si Popeye. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa. Nakakatuwang kwento. Oo, ganun. Ayun lang po. Follow-up lang. Ibig sabihin, Bishop, they're different persons. Si Saint Nicholas, tapos si Saint Claus na yan. Magkaiba po sila. Si Saint Nicholas po sa Dutch, ang kanyang pronunciation ng Saint Nicholas, Saint Claus. Okay. Kaya ngayon, ginawa naman ng mga protestante, ginawang Santa Claus. Okay. Kasi po yung Dutch po yan yung pronunciation nila, instead of Saint Nicholas, ang pronunciation nila, Saint Claus. O Saint Claus, no? Ngayon, para maano ng mga protestante, gumawa sila ng isang kwento o si Santa Claus, o Kris Kringle, no? Kumbaga sa atin nung nasa high school tayo, Kris Kringle, kaya exchange gifts, di ba? Exchange gifts, di ba? Mga munito-munita. Munito-munita. Kaya nagkaroon ng ganung tradition. Maganda naman yun, no? Maganda naman yun, oo. Yun lang, wag titigil doon. Naka-center dapat kay Christ. Oo, dahil si Saint Nicholas, very generous siya, pero naka-center siya kung sino si Jesus. Jesus is God, no? And man, no? Ganon. Ayun po sineselebrate natin, yung God becoming man. The incarnation of the Son of God. Kasi after ng Trinity, ang pinaka-central na mystery ng Catholic faith kasi, Trinity. Ang pangalawa niyan, the incarnation of the Son of God, nung nagkatawan tao siya. Kaya mabigyan ng focus lang 'yon, pero yung mga tradition, okay na 'yan. Exchange gifts, no? Mga iba nagkakasama ng loob, no? Malaki binigay niya tapos nakuha niya sabon lang. Naalala ko sa nung maliit kami. Sabi ng teacher, ganito dapat pamimigay niyo Oo. Ganitong halaga.
Yung isang classmate ko, di nagbigay siya ng malaking halaga para maganda yung regalo niya. Tapos nakuha niya, may nagloko. Nakuha niya sabon lang. Galit na galit. Basta yung spirit ng ano, ng Santa Claus, okay na naman yun. Generosity, gift giving, okay. Pero nakasentro kay Jesus, no? Kay Saint ano, Claus o Claus, no? Ah, Dutch pronunciation po yung Dutch pronunciation, no? Dutch pronunciation. Ganun. Okay. Thank you po, Bishop. O sino pa Okay po? po. Mm-mm. Sister Emily. Ako. So sa article, Bishop, so sa Apa. article number 2, yung number 2, di ba, alam natin, talagang mahal tayo ni Jesus, mahal tayo ni God, di tayo pababayaan. Opo. Kasi tayo ang everything niya eh. Tapos siya Opo. ang everything natin. Opo. Parang nakaka-alarm kasi yung ano eh. Nakaka-alarm yung do you really think, ito rin yung, parang tanong ko na to, do you really think God can destroy both body and soul in hell? Opo, oo. Ay, may Actually, nagawin oo. niyo? Actually po, God, ito po, ano po, God does not send anyone to hell. So, ayun po mahalaga, no? God does not send anyone to hell. It is us who choose to go to hell. Ayaw ni Lord na mapunta tayo sa langit. Kaya nga nagkatawang tao siya. Ayaw niya mapunta tayo sa impyerno. Kaya nagkatawang tao siya. Pero kung ayaw natin talaga sa Kanya, because of our freedom, kasi that's part of love, yung freedom. Hahayaan ka niya kung ayaw mo sa Kanya. Ayun po yung hell. Ngayon, if you are in hell, you will be destroyed. It is not God who will destroy you, but it is yourself who you will be destroying. Kasi wala ka ng Diyos eh. Kaya sinira mo ng buhay mo. At tingin niyo po sa mga actual na pangyayari, yung mga taong gumagawa ng kalokohan na wala ng Diyos, sumisira ng buhay na sila sarili nila. Ganun po mangyayari sa hell, sa judgment day. Kung ayaw mo si Lord talaga, wala magagawa si Lord diyan. You have that freedom. Oo. Pero si Lord, kaya si Lord lang, isa lang hinihintay niya eh. Sabihin mo lang, Lord, I'm sorry. Pero ang tao may pride eh. May pride ang tao, ayaw aminin ng tao na nakamali siya eh. Ayun po, ayaw ng tao aminin niya na mali siya. Ngayon, pag ayaw mo aminin yung ano, kasi yung sin kasi, unholiness yan. God is holy. Hindi po pwede magsama yan, unholiness sa holy. Kaya, in the process, you will be destroying yourself. No, parang yung angel, naging demons. They destroy themselves kasi wala nang life ng God sa kanila. No, when God is no longer in your life, you will be destroying yourself. No? Kaya po yung God will do everything, no, to reach out to us in love. No, nag-suffer for our salvation dahil ayaw niya mapunta tayo sa impyerno. Pero kung ayaw talaga natin, ganun. Meron akong yung sa mga sharing, no, may isang akong kilala, ka-share ko, no, retired na rin siya eh. 3 pamilya niya. Sabi ko hindi naman daw niya ginugutom eh. 3 pamilya. Oo, sabi ko, alam mo, ayaw ni Lord yan. Pwede, sabi ko, kung wala na kayong sexual contact, pero alagaan mo na yung pamilya at suportahan mo. Pero kung ganyan pa rin ang lifestyle mo, you will end up in hell. Hindi kayo papadala ni Lord sa hell. Yung sarili mo magadala sa'yo dahil against the will ng God yun eh. Ikaw mismo magadala sa hell. Kaya advice ko sa kanya, tama suportahan mo yung 3 pamilya mo, tapos wala na kayo yung sa tunay lang magkaroon ka ng sexual contact, pero yung 2, wala na. Yun ang pinakamaganda. Pero when you die, you go to hell, sabi ko. Not because God wants you to go to hell, kundi yung lifestyle mo ang magdadala sa'yo sa impyerno. Yung lifestyle mo. Ganon. So God does not send anyone to hell. It is us. It is we who will bring ourselves to hell. No? Sarili natin na magdadala sa atin sa impyerno.
Paano Bishop yung mga atheist? Yung mga atheists Do naman they kasi, go mga to iba din, hell? hindi naman nila alam, ante, di ba na-share natin, no? Kung hindi nila matanggap na meron Diyos o hindi nila, pero sa kanilang konsyensya, mabait sila. Ah, pero sa mga born again, yung mga atheists natin, sa impyerno yan. Pero sa Katoliko, hindi. Kasi sinagot natin sa ating question and answer sa Matthew 25, na sinabi ni Jesus, when I was hungry, you gave me food. When I was thirsty, you gave me drink. When I was naked, you clothed me. When I was in jail, you visited me. Sinabi ng tao, hindi kita kilala. Bakit? Kung anong ginawa mo sa maliliit, ginawa mo sa akin. Kaya if they follow their conscience to be good, they will go to heaven. Oh, oh. Without fault of their own. Kahit mga Muslims, kahit mga Buddhists, they follow their conscience to be a good person, makapunta sa langit. Pero sa mga born again, hindi makapunta sa langit yun. Hanggang di mo tinatanggap si Jesus. Ay, sa Catholic Church, hindi po, ayun, sagot ako. Oh. Thank you po, Bishop. Salamat po. Okay po. Sige po. Thank you po, Okay po. Sister Sige po. Emily. Ito si Aldrin Oo. Fatima. Sige po. Okay po. Hi, good evening po sa inyong lahat. Opo. Yung tungkol po doon sa number 1 na God Opo. provides everything. Opo. Kaya hindi na natin kailangan mag-worry. Kasi karamihan sa atin, pag ang iniisip, nag-worry na paano na yung bukas, paano na yung mga dating na na expenses, paano na yung mga yung parang parang worried na worried sa lahat ng ng kaya nakakalungkot minsan maganda na yung plano mo. Nasa nasa track ka na eh. Tapos minsan madi-distract ka sa mga ganung Madi-distract ka sa paano yan bakit ka gastos ng gastos? Mawalan ka ng ng pera, mawalan ka ng budget para sa sarili mo. Yung mga yun yung mga iniisip ng iba. Pero kung para sa akin, kung kay Lord ka na, it's nothing to worry about kasi you're serving God eh. Kung kaya mong mag-provide ng kahit kasi si Lord na magpo-provide eh. Hindi naman ikaw magpaplano para sa sarili eh. At saka hindi ka naman nagpaplano para magyabang, di ba? So, yun yung lang. Minsan, inuunawa na lang yung mga taong siyempre may halong nag-worry. So, siguro para sa akin kasi dahil sa nababasa ko sa Biblia, if you have a strong faith, why worry everything? Hindi mo dapat mag-worry. Katulad ng nangyari kay Peter. Nung nasa dagat sila, sabi ni Peter, pwede ba kung yung lumulutang si Jesus sa dagat? Sabi ni Peter kay Jesus, Master, pwede po ba akong pumunta sa iyo kapag lakad ng nakalutang sa dagat? Sabi naman ni Lord, come. E di tumapak siya. Una, si Peter. Lumutang naman siya ng una. Pero bakit siya lumubog? Anong sabi sa kanya ni Jesus Christ? Sabi sa kanya, you have a very little faith. You have so many doubts. Kaya siya lumubog. Ibig sabihin nun, once na gusto mong mag-follow kay Christ, wala ka na dapat hindi mo na dapat lumingon, hindi mo na dapat mag-doubt pa kung ano yung paniniwala natin.
just go. And kung meron kang maliit na faith, yun dapat ang ano natin, yun dapat ah, ang palakasin, palakihin. So, sa aking palagay po, Bishop, no, ang message talaga ni Jesus Christ sa atin, kailangan natin palakasin ang ating faith sa Kanya. Yun lang po, wala nang iba. As in talagang, it's a matter of faith talaga. Hindi natin siya nakikita. Kita mo yung ano, yung mensahe niya kay ano, kay sino po ba yung ano, yung nagsabi na pag nakita ko, pag nakita ko yung kamay niya, maniniwala. Oo. Hindi na may butas. Oo, si Thomas po, si Si St. Thomas, Thomas. si Oo, Thomas po, tapos si yun. Thomas. Mhm. So, sabi ni Christ naman, blessed are those who believe Mhm. na hindi siya nakitang ano, walang ano, ebidensya. Mhm. Basta you have faith. Faith talaga. So, Mhm. yun lang po, Bishop. Oo. Praise May faith Jesus, talaga. no? Oo. Kung meron po kayo diyang ano, Bible, pwedeng Tagalog, English, sa 1 Peter 1:8, no? Kasi talagang di natin nakikita physically si Jesus, no? Of course, in faith, nakikita natin siya sa Blessed Sacrament tsaka sa pag-receive sa communion. 1 Pedro 1:8. No? Kasi thank you, Lord, for the testimony and sharing of Brother Aldrin. Lord, increase our faith, no? Lord, strengthen our faith. So yung ano, sige po kung nakita niyo po 1 Peter 1:8 o sa Tagalog din dahil maganda rin po sa Tagalog 'yan. 1 Peter 1:8, no? Kahit hindi natin nakita si Lord, mahal natin siya, no? At malaking ano 'yun, malaking premyo kay Lord 'yun. Oo. 1 Peter 1:8. Oo. 1 Pedro 1:8. Yun, yung ano, 1 Peter 1:8. Although you have not seen Opo. Him, you love Him. Even though you do not see Him now, yet believe in Him. You rejoice with an indescribable and glorious joy. Sige po. Diretso niyo po. Hanggang 9. Hanggang 9 pala. Hanggang 9. As Because you you are attain the goal of your faith, the salvation of your souls. Opo. So ang goal ng ating faith, the salvation of our souls. Tapos dahil may faith tayo kay Jesus, meron na tayong joy. No? Kasi ayun po yung alam niyo katangian po. Kaya yung maganda po tong Paskong darating na ito ay kaya yung joy to the world. Kasi ayun po binigay ni Jesus When we have faith in Jesus, binibigyan tayo ng joy. Kasi yung joy ay yun ang magdi-dislodge na mga worries natin. Kasi mapansin nyo, pag nag-worry kayo, wala kayong joy sa buhay nyo. Pag marami kayong nababalisa, naabala sa maraming bagay, nawala kayo ng joy. Pero kapag may joy kayo, itong mga temptation nating mga nag-worry tayo, may mga balisa tayo, mga anxiety, na-dislodge po yan. No, parang, liba, yung bato, inagis mo sa baba na may tubig, yung tubig na splash, nawala yung tubig. No? So yung joy ni Lord, ng faith mo kay Lord, pag ibinagsak mo sa tubig ng mga worries, anxiety, or depression, or negative emotions, ito po ay nawawala. No? So, ayun po yung as we pray for the Lord to increase and strengthen our faith, the Lord is very good that He gives us His joy. No? Meron tayong joy. Kasi sa faith natin, ang goal niyan, the salvation of our souls. No? Nung sinulat po ni St. Peter yan, sa 1 Peter 1:8, ayun po nung pinapersecute time niya yung mga Kristiyano. Pinapatay sila, lahat ng mga properties nila kinukuha ng ng mga kaaway nila. Pero yung inassure siya ni Peter, kaya si Peter siya yung first pope Ayun ang ginagawa ng pope, ina-assure niya, ina-affirm niya. Kinonfirm niya yung mga Kristiyano na masyado nang persecuted. Sinabi niya, no. Your faith in Jesus, even though hindi nyo nakikita, even though you do not see Him, you love Him. And because you love Jesus,
Jesus gives you His joy. And He gives you His joy as you have faith in Him, and the goal of your faith is your salvation. Kayo mabasa yung mga history ng church, magtataka ka, no? Bakit ganun kalakas, katapang ang mga Kristiyano? Pinapakain sa leon, pinupugutan ng ulo, yung sikmura, winawasak, aalisin yung mga bituka. With joy sila. Kasi yung presence ni Lord nandun na. Hindi rin, grabe yung presence ni Lord noon. Grabe yung presence, Kaya yung mga Kristiyano hindi bumitaw. Kaya mga ibang mapansin mo rin, bakit mga ibang Kristiyano sa ibang lugar na mga pinipersecute sa India. Maraming dyan, Kristiyano pinapatay ng mga Hindu. Sa Africa, sa Nigeria. Maraming Kristiyano, maraming pari dyan, kinikidnap tapos pinapatay sa Nigeria. Ngayon po, no? Ang tanong mo, bakit itong mga taong ito, mga Kristiyano to, tuloy pa rin sa pagiging Katoliko? Kasi, Jesus is faithful. Yung presence ni Jesus is such na meron silang joy sa presence ni Jesus. Kaya nilang harapin lahat. Kaya sinabi ni St. Paul sa Philippians chapter 1 verse 4, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Hindi lang joy, nag-rejoice ka. Ayan isang mystery, no? Ayan ang bibigay ni Jesus sa atin dahil mahal natin siya. Kaya nga sa pagdating ng Pasko, yun ang mga pwede natin i-reflect Kahit hindi tayo nagkaroon ng recollection, ay lang isipin natin, no? Is Jesus my everything? Is my faith in Him strong and big? Do I have the joy of the Lord? No? Ayun po yung ayun ang gift ni Kaya dumating yung angel sa Christmas, sinabi ng angel, peace and goodwill to all. In-announce ng angel In-announce ng angel, mga ibang shepherd natakot ba? Bero mo, supernatural beings na. Pero nagkakantahan sila, Gloria in excelsis. Glory to God in the highest. Kaya mga iba, mga billion nila, meron sila, Gloria in excelsis. Glory to God in the highest. Kasi, sinabi ng angel, yung birth ni Jesus will bring joy to all men of goodwill. No? So, ayun po yung maraming problema. Pero ang tao ngayon dahil bumabalik ulit mga si President Marcos merong COVID-19. Mukhang bumabalik yung mga mga sakit ngayon May iba nag-worry. Dahil nag-uumpisa sila magtrabaho. Nag-uumpisa pa lang kumita sa negosyo. Tapos meron mga kahit pandemic, no? Nawala ng joy. Pero si Lord, if you have faith in Jesus, if Jesus is your everything, Jesus will give you joy in the midst of all these trials and sufferings. No? Kaya medyo kasi narinig ko rin interview kayo Undersecretary Tayag. Interview siya sa health. Kaya pala tawag na walking pneumonia. Kasi usually pala pag pneumonia ka, nasa hospital ka. Tung walking pneumonia, hindi mo alam meron pala pneumonia. Pag pumunta ka sa hospital, grabe na. Pag tinignan nila yung lungs mo, ang dami ng bakterya. Kaya pala walking pneumonia. Kasi may pneumonia ka, dapat nasa hospital ka, pero hindi dahil hindi mo na alam na meron ka na pala. Malaman mo lang pag malala na. Nag-create ng anxiety sa tao yan. Nag-create ulit. Oo. Kaya pray ulit tayo na Lord, yung joy mo, yung presence mo. Oo. Kaya kita mo during pandemic, yung mga tao kumapit kay Jesus. Nakasurvive sila. Mga iba hindi kumapit kay Jesus, yun. Depression, fear, lahat. Yung mga emotions na yun during pandemic, no? Oo. Kaya ganun. So, Jesus. Oo. Kaya merong spirituality, sinasabi lang, Jesus Jesus. The whole day yan, Jesus. Jesus, no? Pag hinihinga niya si Jesus, ang grace si Jesus. Pag nire-release niya, exhale, sinishare niya si Jesus sa iba. No? Kahit mentally, spiritually, sinishare ko si Jesus.
hinihinga niya si Jesus. Ini-exhale niya si Jesus din, sinishare niya. No, kaya yung ang focus po natin itong Pasko, si Jesus. No, ganun. Sa mga taong nag-worry dahil walang handa, walang regalo, sabi mo si Jesus ang pinakamahalaga. And Jesus will make everything all right. He will provide everything. So, sinabi nga sa unang point, seek first His kingdom and all these things shall be added unto you. Shall be added. Idadagdag niya. Nagsalita siya. Unahin mo ko. Lahat ito ay susunod. I will add. Oo. Hindi subtraction yan, no? Kasi mga iba, pag sumunod kay Jesus, baka mas-subtract eh. Hindi. I will add. Sabi ni Jesus, I will add. No, hindi subtraction. Oo. Addition yan kay Lord. We pray, Lord, increase our faith, strengthen our faith, give us joy in our faith. Sige po, baka may tanong pa po. Sino pa po? Thank you po. Oo. Parang recollection na rin to, itong mga question and answer natin, no? Ikaw, Brother Alvin, baka meron po kayo dyan. Si Brother Alvin, no? Maraming karanasan niya sa mga parokya, oo. Sister Renita. Oo. Ako, Si Bishop. Ate Renita, oo. Bishop. Opo, oo. Bishop. Opo. Yung katumbas ba ng pastor pare? Opo, kasi yung ngayon ang tingin diyan kasi mga yung pagpastor sinabi protestante. Pero ang original po niya, ang ibig sabihin ng pastor, shepherd, pare yan, obispo. Ngayon ginamit na ng mga protestante dahil di sila tinatawag na father. Dahil may problema sila sa father, sabi don't call anyone father eh. Pero sabi ni Saint Paul, no, I am your father spiritually. Sabi ni Saint Paul yan. Kaya nung time na tinatawag sila Saint Paul, Father Saint Paul, Father Paul kung tawagin sila, Father Peter kung tawagin sila. Ngayon, itong mga protestante, dahil rebelde sa Katoliko, ang tawag ng sarili nila, pastor na lang. Huwag ng father, oo. Pero yung pare, pwede tawagin pastor. Kasi ibig ng pastor, shepherd. Shepherd ka ng flock mo eh. Tama. Pastol. O pastol pastol. So lahat ng pare, yan, pastor. Pero mga protestante, dahil ayaw lang patawag ng father, sabi lang kami, pastor. Sige, kung gusto ng pastor kayo. Oo. Pero mga pare, pastor po yan. Oo. Ganun. Kaya nag-ano lang ako, Bishop kasi nagbasa ako doon sa nabasa ko sa Google. Opo. Kaya yung mga pastor kasi, di ba, hindi naman sila talaga nag-aral ng Opo, oo. pagiging pastor eh. Wala namang course ng pagiging pastor eh. Opo. So, ito, Mga iba niya, 6 months lang. Memorize 6 months. Training lang at saka lectures. So, Opo, yun. ganun. Ganun. Okay. Sister Emily, baka sila Rose. Sister Edith. Oo. Sino Lagi ba natin gusto pagdadasal yung niyo? mga may sakit sa community natin, ha? Sila Brother Jan, lahat ng Christ Family Prayer Group, no? Sila Ate Edith, si Sister Pinky, Sister Renita, Brother Alvin, Sister Karina Aldrin, si Brother si Sister G, no? Si Brother Egay, Sister Jess, lahat po ng yung mga members po natin, kahit na hindi regular, at least pinagdadasal po natin kahit na once a week. Maalala natin mga pangalan nila. Kasi po yan, yung one way of showing our care and love for our brothers and sisters, kung maalala natin sila sa prayers, no? Kahit na ilang second, Lord, kaya taas po yung members ng Christ Family Prayer Group. No? Yung very busy nila sa Martin de Porres Church, tsaka Arbor of Faith, no? Very busy sila. So itaas po natin, no? Yung mga natin sila sila Brother Jeffrey, namatayan sila, no? And sayang na once ko pa nakita siya, Sister Sophie, no? Isang beses pa lang po. Isang beses ko lang po nakita yan, na kasayahan, tawanan, Tapos na kay Lord na siya, no? Yung maganda, di ba? Yung nagkatrabaho kay Lord sa parish, hindi mo isa-isang niro-roll call ni Jesus punta sa langit, no? Ang gandang yan, no?
Niro-roll call ni Jesus, oh. Sige, oh, pwede na sa langit yan. Pwede na sa langit, oh. Tapat na niya. Oo, ganun, oh. Kasi nag-serve na siya. Oo. Hmm. Oo, pinag-serve na siya. Ang ganda ng ano niya, ng death niya, oh. Naglingkod siya, nagmahal siya kay Lord, oh. Opo. Ganun. Sir Emily, Mm-mm. baka po ikaw, meron ka Kaya po ayun po yung tanong. O, sige. sige po. Meron akong tanong. Pagka ito bang sa dating na Kapaskuhan natin, meron mo bang fasting, Bishop? Yung fasting po kasi, Kailangan ano ba yan tayo eh. mag-fast? Opo. Hindi naman po kailangan. Ang fasting po kasi, ano ang law ng church, every Friday yan. Every Friday throughout the year. Kasi Friday po kasi, dyan po yung pinakamatay si Jesus. So, all Fridays of the year, fasting day po yan. Pero ginawa ng church, sa mga hindi kaya yan, ipalit na lang ibang other means. Diba? Mag-rosary ka na lang, o mag-Visa Blessed Sacrament, other prayers, o mag-charity ka, magbigay ka ng abuloy. Ayun na pinaka-fasting mo. Oo. Ang obligatory lang talaga saan? Tapos, highly encouraged during Lenten season, tsaka pero ganun pa rin kung meron kang pa rin other means, pwede. Oo. Ibang paraan ng fasting mo, pwede. Mag-fast ka sa panonood ng movie, pagkakain mo ng chichirya, mga ganun mga fasting. Ang fasting po kasi one full meal. Tapos yung dalawang meals, hindi pwedeng equal to 1 million. Kaya kunyari, sa ang meal mo kasi, isang platong kanin. O sige, one full meal ka, isang platong kanin. Tapos yung breakfast mo zero, tsaka yung hapunan, pag pinagsama mo yon, hindi sila dapat isang platong kanin. O, may bawas ng ayun ibig sabihin ng fasting sa sa church, no? Yung law niya. Pero kung hindi mo magawa naman yan, other means. Mag-prayer ka, magbigay ka ng abuloy sa mahihirap, fasting na rin yun. Ngayon, ang talagang obligatory talaga sa Catholic Church na fasting, Ash Wednesday tsaka Good Friday. Dalawa lang actually, ang pinaka-obligatory talaga. Pero kung di mo rin kaya, halimbawa ako, hindi ako pwede dahil may sakit ako eh. Hindi ako pwede nagugutom dahil bababa yung blood sugar ko. Oo, excuse na ako dyan, no? At the same time, 67 na ako eh. Hanggang 60 lang po yan eh. Oo, ganun, oo. Pero kahit before, excuse na ako dahil meron akong diabetic ako. Yung health ko hindi maganda pag wala akong kinakain. So, sa mga malakas to, sa mga malakas, kasi maraming ways para mag-fast, no? Hindi lang po yung sa food. Na-emphasize lang ng food kasi ang tao mahilig kumain eh. Kaya binigyan ng focus dun sa food. No, pero maraming klaseng fasting. Halimbawa, yung fasting mo sa mga ibang tao, yung halimbawa, yung iba, nagchichismis o fasting ka dyan, no? Bawasan mo kung 10 beses, isang beses na lang, no? Para unti-unti mawala yung kasalanan mo, no? Unti-unti. So, ngayon, ang tanong ni Ate Emily, during Advent, kailangan ba ng fasting? Kasi ang spirit ng Advent, ano po yan, dalawa, no? Penance, cleansing, tsaka expectation, no? May joy. Nung part ng penance tsaka cleansing ng Advent, pwede po dyan mag-fasting. May Fridays po dyan. So, nung penitential aspect ng Advent, pwede po mag-fasting doon. Pero, nasa sa inyo na po yung kung anong klaseng fasting ang gagawin nyo. No? Kasi ang spirit po ng Advent, penitential, cleansing, expectation, tsaka joy. Kaya pagdating ng Christmas, celebration yan. Kaya nga sa walang fasting pag Sunday. Kasi yan eh, parang small Easter yan. Ganon. Sa Catholic Church yan, sa Catholic Church, no? Pero sa ibang Eastern churches, fasting nila the whole Advent, tsaka the whole 40 days of Lent sila. Sa mga ibang Eastern churches, no, sa Europe, sa mga talagang sila very strict doon. Pero sa Catholic Church, dahil titignan ng Catholic Church yung ating yung pangatawan, no? Hindi ganun ka-strict. Parang before, 'di ba? Bago ka tumanggap ng communion 24 hours ka naka-fasting.
Tapos ginawa ng church, hindi na kaya ng tao. Overnight fasting na lang. Tapos hindi pa kaya ng tao, 1 hour fasting na lang before you receive communion. Mga iba, hindi pa kaya. Sige, magdasal ka na lang to prepare yourselves sa communion. Ayun po yun. Oo. Ganun. Ayun po yung law ng fasting sa Catholic Church at Ate Emily. Ganun. Thank you po, Okay po. Sister Emily. Sige po. Thank you rin. Thank you, Bishop. Opo. Actually, Bishop, pwede mag-follow up. Opo, Pwede opo, opo. mag-follow up. Ano Opo. kasi di ba yung mga madre, yung mga talagang dedicated na anong tawag doon sa pinapalo nila yung sarili nila? Pinapalo. Yung pinapalish nila. Ano ba yun? Penance ba nila? Nung dati po yun, flagellation. Ang tawag po Kasalanan. ng flagellation. Nung dati po kasi before Vatican II, 1960s, before 1960s, ganun po yung penance nila. Nagsusuot pa sila ng Choppy, Bishop. alam nyo parang Mag-choppy. pero wala na po yun. Wala na po yun. Oo. Kasi hindi po magandang healthy yun. Kasi alimbawa si Pope Paul VI, ang belt may belt si Pope Paul VI, hindi nakikita ng tao, made of wire. Kaya pag natutulak siya, si Pope Paul VI, makita mo yung mukha niya, gumaganon siya. Kasi nagudugo yung kanyang flesh. Oo. Ang tawag dun, so ano yun, no time na yun, before 1960. Pero binago na po lahat yun. Binago na po lahat yung klaseng ganung penitensya. Oo. Kaya hindi na po ginagawa ng mga madre o mga pare, hindi na po ginagawa. Mga iba, tutulog, nasa hay lang, para sila St. Teresa of the Child Jesus, sa hay lang. Yung damo, masama rin sa katawan yun . Kaya binago na po yung ganung klaseng fasting and discipline. Oo, binago na po yun. Ayun po. Okay po. Sister Emily, nawalan po kayo ng internet? Oo, nawala. So, hindi na ko acceptable yun, Bishop. Hindi na ginagawa yun. Hindi na po ginagawa yan, hindi na po ginagawa. Oo. Before 1960, ginagawa po yung 1960. Oo. Ngayon hindi na po. Kasi Bishop, parang nagkaroon ng konting problema sa internet. Hindi ko naintindihan. So, bakit mo nila ginagawa yun? Before kasi, para sign of, dati sign of penance yun before penance. Halimbawa, si Pope Paul VI, nagsusuot siya ng parang belt na may wire. Kaya makita mo sa ibang YouTube niya, kung makita mo, pag may tumutulak sa kanya, gano'n yung mukha niya. Kasi nagdudugo yung kanyang flesh. Kasi may suot siyang ang tawag silicium, no? Silicium. Before ay ng form of penance nila. Mga iba, humihiga, tapos merong pako o matigas. Masakit yun, no? Penance nila yun . Pero ngayon, after 1960, wala na po yung tinanggal na po lahat yun. Kasi hindi na healthy yun, kasi mga iba, nagkakasakit. Oo. Kasi dapat di ka magkakasakit sa penance mo . Sa fasting mo, dapat hindi ka nagkakasakit. Oo. Ganun. Tsaka hindi ka basta-basta pwede mag-fasting na walang clearance sa mga doktor mo. Kasi masama sa health yan . Tumataas agad yung blood sugar mo. No? So kung walang clearance yun, so ngayon ang church diyan hindi na tinanggal na yung mga ganung strict penance. Kaya siguro nakikita niyo sa mga old movies o mga ganun, no? Yes. Pero ngayon wala na po yan, 1960. Wala na po yan, no? Thank you po ulit, Bishop. Oo. Kaya mali yung mali yung flagellation ng mga nung pag-Lent, mali po yung flagellation, yung mga nagpahampas, mali po yun. Kasalanan po yun, no? Mali yun, no? Ganun. Yung mga nagpapapako, di ba po? Oo, mali po yun, mali yun, mali. Sa Pampanga. Oo, mali po yun, mali. Oo. So yun po. Meron pa po? Meron pa po ikaw, Sister Emily? Meron pa po ikaw? Sister Jess. Sister Jessica? Wala na po. Okay po. Okay. Have faith. Okay, I have faith in the Lord, Lord, increase our faith, strengthen our faith, give joy to our faith, no? Ganun. Okay. Yan, Jesus is our everything. Sige po, okay na po. Pray na po tayo ni Bishop. Opo, sige po. Lord, sige po, basahin niyo po muna yung prayer. Basahin ko muna po.
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father God, thank you that we are family in Christ. Thank you for this group. May we bestow Christ's abounding goodness upon our families, friends, and colleagues. May the blessing you have revealed and thoughts that we have shared dwell in our hearts and steer us into action. Give us the boldness to share your word, love, and compassion. Father, heal our land. Bless the Pope and the clergies. Bless all the members, families, and attendees of Christ's Family Prayer Group. Grant us peace, protection, guidance, provisions, and good health. All this we pray and thank you, Father, in Jesus' mighty name, through the intercession of Mama Mary. Amen. 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 Jesus, itinataas po namin ang Armor of Faith Prayer Group. Lalo po sa pamilya ni Brother Jeffrey, namatay yung kanyang mama, si Sister Sofia Vicencio. Ang San Martin de Porres Church, ang family ni Brother Adrian, Sister Karina, ang Christ Family Prayer Group, si Brother Alvin, Sister Levi, Sister Emily, Brother John, Sister Edith, Sister Pinky, Sister Renita, Sister Baby, Sister Lynn, Sister Vicky, Sister G. At lahat po ng miyembro namin na nakasama namin at minsan na hindi po nakakarating. Lahat po ito itataas namin for your blessings, Lord, material and spiritual blessings. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay po. God bless po. Thank you. Thank you po. God bless everyone.